Mga balita naman sa labas ng bansa, Irish rockstar na si Bono at bukasiya ngayon ang mga refugees sa Nigeria na naapektuhan ng Boko Haram. At taxi na walang tsuper bumabiyahe na ngayon sa Singapore. Si Pauline Requesto sa detalye. Plano ng U2 frontman at UN ambassador na si Bono na baguhin ang pamumuhay ng milyon-milyong refugees na naninirahan sa mga refugee camp sa Nigeria. Binisita ni Bono ang isang kampo kung saan naninirahan ang mahigit 2 milyong katao na lubhang apektado ng rebeldeng grupong Boko Haram. Sa isang news conference, isiniwalat ni Bono ang isang nakagigimbal na impormasyon. Aniya, tinatayang nasa 50,000 kabataan ang posibleng mamatay bago matapos ang taon. Bagamat unti-unti nang nagtatagumpay ang Nigerian military laban sa Boko Haram, nananatiling malaking hamon para sa mga refugee na bumangon matapos ang gulo. Tinatayang nasa $300 million ang halagang kinakailangan para sa relief efforts. Nangako na si Bono na tutulong ito para makalikom ng pondo. Isa itong malaking pangangailangan na kailangan bunuin sa napakaikling panahon. Nakabiyahe na sa mga lansangan ng Singapore ang kauna-unahang driverless taxi sa buong mundo. Limitado pa lamang ang mga pasahero na nakasakay sa naturang taxi. Ilang individual ang inimbitahan ng developer na Nutronomy para makasakay ng libre sa tinaguriang robo-taxi. Kasalukuyan pa kasing nasa trial period ang nasabing teknolohiya bago tuluyang ilunsad sa taong 2018. Ayon sa isa sa mga naging pasahero ng taxi, medyo nakakatakot isipin na walang nagmamaneho ng sasakyan. Subalit para sa executive ng Nutronomy na si Doug Parker, babaguhin ng robo-taxi ang pamumuhay sa lungsod at ang muka ng public transportation. Bagamat ilang kumpanya na ng sasakyan ang nagsasagawa ng test drive ng self-driving cars sa mga lansangan, inihayag ng Nutronomy na ito ang kauna-unahang kumpanya na nag-aalok ng libreng sakay para sa publiko. Para sa PTV News, Pauline Requesto. Mga bagong teknolohiya naman na layong tiyakin na ligtas at malinis ang tubig na iniinom sa Singapore na diskubre. Silipin natin yan sa ulat ni Elizabeth Katchin. Upang masiguro ang kalidad ng tubig sa mga reservoir at mapagbuti ang water management sa bansang Singapore, may mga bagong teknolohiyang nilikha ang kanilang National Water Agency. Ito ay ang Swan Robot, portal at drones. Ang Swan Robot ay isang life-size swan na may bigat na 15 kilo at maaaring dalhin sa mga water reservoir para sukatin ang tubig at alamin ang kalidad nito. Diretso rin nitong maipapaalam sa mga tagapagsaliksik ang anumang impormasyon tungkol sa reservoir sa pamamagitan ng SMS. Ang Swan Robot ay epektibong paraan para mapababa ang halaga ng water sampling at masigurong malinis ang tubig na magagamit ng mga tao. Bukod sa Swan Robot, may drones din na nag-inspeksyon sa mga reservoir simula pa noong Abril. Nililikha na rin ang sistema upang ang mga drones ay makapag-inspeksyon sa mga underground sewage systems at inaasahang kakayanin nitong makapag-navigate sa dilim at makakuha ng imahe. Ang kanilang portal naman ay may nakakonektang 300 CCTVs kung saan dito namomonitor ang mga deposito ng putik na maaaring makasagabal sa mga daluyan ng tubig. Basically is to be able to go into the deep tunnel to inspect the condition of the tunnel. As you know, the tunnel is always full of sewage water, right? So there's no way that the human entry can go in. So the whole idea is really to be able to fly the UAV to be able to monitor the condition of the tunnel, and so that we can know how to take appropriate actions if need to. Para sa PTV News, Elizabeth Katchin. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.